dapat tayo lahat. Ayun, opo. Ay, parang yung di ba yung utility ng airport? Yung ipinakilala namin sa inyo, Sen, di ba yung pumunta pa rin sa himpilan na kay malaki, kay maliit, 300 beses na atarag sa uli. Di ba? Nang kanya napupulot sa airport. At ang 300 beses. Yes po. Mabuti hindi niya naisip. Palagay ko, akin na talaga ito eh. Sa kasusuli ko, baka naman minabuti niya na talagang itong Oo nga naman. 301. Para sa akin na ito. Hindi kaya para sa akin na ito. Laging binibigay no? Pinakamalaki na pulot niya ata nakuha mga 2 million worth pesos dollars at saka ano pa man. Na naiiwan sa airport, sa toilet. Ganun, Pero para sa kanyang kapakanan, hindi, isuli mo pa rin. Ayun. Kahit na umabot pa ng kung ano-anong bilang yan at tumanda ka na dyan sa ano mo, talaga sigurong ikaw lang kasi ang taong ganyan ang patakaran sa buhay, kaya sa kabutihan palad, sa iyo palagi napupunta yung obligasyon na isoli mo lahat ang mga bagay na kanilang nakakalimutan. At yan naman siguro ikapalit din naman siguro ng magandang bagay. Malay mo naman. Hahaba yun hanggang 250 years ang buhay. Di ba? Jackpot. Silo, gamay lagi kayo sa exercise. Dahil sa dami nung kanya nagawang kabutihan. Ay, nako. Pero ang isa sa malungkot lang sa kanya, Gamay lagi kayo sa exercise. sa kabilang sen, sa dami nung Di kanya para ang katapad ni Moron nga pitigiging dako permanent ka na yan, ginawa ka ng mabuti. Ayun, masama. Permanente ka ng magagawa sa iyong sa airport. Sabi niya, Sa panig ng airport ba yan? naiya po, sen, ang problema daw niya, dahil sapagkat siya hindi nakapagtapos, Ibigay mo nga ang pangalan ng tao ngayon at susulatan ko yung manager ng... pero totoo lahat yan, ha? opo, sen, opo. Ibig sabihin, hindi man lang pinromote yung tao, 300 na beses na siya nagsuli ng mga bagay na kanyang... At hindi pangkaraniwang halaga, sen, ha? Ang na sinasabi. hindi pangkaraniwang halaga. Oo. Sige, kunin natin ang pangalan para may rekomenda natin na pamarisan yung tao na yan. Na ang naging katwiran lang, sen, kaya daw hindi may promote at hindi magawang permanente job order pa hanggang ngayon kasi hindi daw siya eligible at hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Wala nang kwenta yung eligibility sa harap ng mga bagay na kanyang ipinakita. Exemplary ano ho yan, sen, di ba? Oo, papalitan ko ng ibang ano yun. Mas mataas doon sa eligibility mo. Oo. Di ba? Hindi pangkaraniwang... Ang daming eligible. Yan, Ang daming certificate, ang daming Batong. diploma. Pero kung mangurakot, ganun-ganun na lang. Papalitan ko yun ng ibang certificate. Huwag mong intindihin yung eligibility mo. Ako maglalagay sa iyo dyan. Ay, anong eligibility? Meron pa ba dapat patunayan yung taong ganon? Yun na nga po, kapuri-puri nga po yan eh. At Eh, yung isa hindi niya kanya eh. Hindi nga kanya eh. Pinipilit niyang mapa sa kanya lahat. Kinuha pa, totoo. Oo, samantalang ito. Oo. Ilang beses? 300? 300 plus times, sen, na nakapulot, Sabi ko nga sa iyo, sa kabutihan ginagawa niya, malay mo yung isang beses na yun, isang taong dagdag sa buhay mo. Siyempre, aabot ka ng 350. Tama, FB na ko YouTube o sa YouTube. Anong pangalan niya? Nasaan Yung kanina sa Zamboanga, Magitin na yan, parang acknowledgement na natin. Banggitin niyo yung pangalan. Cisco Dialogo. Dialogo. Ito yung security guard. Dapat makipag-dialogue siya doon sa pinaka-manager ng airport. Ito po sa Zamboanga po ito, security guard. Yung Sa sa Buanga City. Opo, kanina. Ito namang sa NAIA na janitor ay si Ronald. Sino ba yung nakapulot ng 300 na beses? Yung Zamboanga City. Ito po yung sa airport, sen. Ginugulo mo naman ako. Akala ko naman yung Zamboanga. Hindi. Ito po yung sa Ronald Gadayan. Si Gadayan, yes. Si Ronald Gadayan, ito yung naiya. Naiya po yan. Ito yung 300 na beses na 300 nakapulot. na po. Yung sa Zamboanga, nung napulot, Yung medalya mo. Yung yung diamond. Yung bracelet. Yun ang pinakabagong. Opo.
parang pumunta pa to sa mayor's office, ano? Sino yung nagbigay ng award sa kanya? Mayor ba ng Zamboanga City yun? Mayor Kaimir Olaso. Yung si bago mayor. Dating dating congressman yan, di ba? Tinalo niya si Manix Dalipe. Ayun, si Madjo. Oo nga, no? Akalain niyo ba talunin niya si Manix, di ba? Ha? Akalain niyo bang Eh, talagang tatalunin niya. ganun? Oo. Eh, pumunta ako ron eh. Oo nga po. Sabi ko, talunin mo. Oo. Eh, di natalo. Ayun. Naalala ko yan yung yan yung nanikluhod sa DSWD na hindi maibigay yung ayuda doon sa mga taong nilista niya. Ayaw bigyan, kaya ginawa niya, naninikluhod doon sa DSWD. Bigay nyo na, parang awa nyo na. Ay, pinalad pala. Pinalad. Pinalad na siya pala ang naging mayor ng Zamboanga City. At minalas naman si Manix Dalipe. Ayan. Yung aming majority leader. Majority leader. Ipakita mo nga ulit direct yung picture. Parang naman ayan Ayun, si Kimer Ulaso nga yan. Ayun, Ating congressman, kasabayan ko itong 19th Congress yan. Opo. Ayan, Office of Zamboanga, City of Zamboanga. Ayan, official seal. So, inaisoli naman doon sa may-ari. Parang wala pang balita. Sinubukan namin ang multifocal lens ng camera ni Vivo V55G. Ayan. Ito dyan, Sen, ito ang pinakamainit na balita ngayon. Wala dyan sa script natin. Ano ba yan? Ito ay pwedeng impeachment ito eh. Malaki implication sa impeachment dito. Impeachment na naman. Ito po yung notice ng Supreme Court en banc. Sen. Galing ng Korte Suprema. Yes. Opo. Kasi di ba maraming ipinail na mga petisyon ang iba't ibang grupo nagpapail eh. Pati si BP sa BP, nagpahal opo. yata. Ang utos po, Kailan yan lumitaw? ito po ay nilabas ngayon lang hapon. Ngayon lang. Opo. Pero ito yung resolution, may date siya na July 8. Pero ngayon lang nilabas. Ngayon lang po inilabas. Kasi 11 pa lang po ngayon eh. Ha? Ano sinasabi? Ito po, in order to assist the court in the full resolution of the various petitions assailing the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte, the court, without prejudice to the resolution of other issues, resolved to require the respondents, ang tinutukoy po dito sa yung Senado tsaka yung House, to submit the following information under oath, accompanied by relevant documents, if any. A. The status of the first 3 complaints filed by private citizens. B. The exact dates on which the complaints filed by the private citizens were endorsed by a member or members of Congress.